Kinuha ng Lakers si DeAndre Ayton dahil nga pinaka-priority ng mga to ang palakasin ng frontcourt defense at bigyan ng matinding lob threat duo si Luka Doncic dahil una pa lang naman talaga ang Lakers matagal nang kulang sa isang starting caliber center, kaya ang pag-sign kay Ayton ang tinuturing ni Rob Pelinka bilang top priority sa nangyaring offseason. Sa Phoenix Suns 2018 hanggang 2023, ayon sa StatMuse, si Ayton nag-average ng 16.7 points per game sa kabuuang 303 games niya kasama yung final appearance nito bilang isang dominanteng center. Na-trade siya sa Portland Trail Blazers 2023 hanggang 2025 season at sa huling season nito nag-average lang yan ng 14.4 points per game, kaya bahagyang bumaba yung averaging points niyan and performance bilang center. May mga analyst na sinasabing mas mababa ang usage at offensive role nito sa Portland, hindi gaya nung naglalaro siya sa Phoenix Suns. Hindi nabibigyan si Ayton ng central role sa offense, bumababa ang kanyang post-up touches at overall usage rate, mababang efficiency sa pag-extend ng game. Kahit sinubukan pa nito na mag-shoot beyond the arc, pero bumababa nga raw ang shooting percentage ng malayo sa Suns era nitong si Ayton nung naglaro siya dito sa Portland. Sa report, naging problema nito ang chemistry at consistency sa kanyang off-court behavior, late sa fights, practice, tantrums at overconfidence. Dahil dito, mas pinili talaga ng Blazers ang culture fit kaysa sa kanyang talent na dahilan kung bakit siya binayout ng mga to. At nakikita naman ng mga analyst at ibang insider na may malaking potensyal na maging maganda ang appearance ni Ayton sa Lakers kung mawawala sa kanya yung mga bagay na dahilan kung bakit siya binayout ng Portland at kung mabubus palalo ni JJ Redick ang pagiging lob threat nito sa lineup nila. Nakikita kasi na may malaking kinalaman ng pagkuha kay Ayton sa magiging future ni Luka sa Lakers. Si Ayton ay magaling sa lob threat and pick and roll, kailangan lang ma-improve palalo ang pagiging finisher nito sa opensa. Eksaktong araw para dito kay Luka, at sa report ng Newsweek na nakabase mismo sa The Athletic, si Doncic ang may thrill sa idea sa paglalaro kasama si Ayton. Iniisa-isa na ng mga insider sa The Athletic ang dahilan kung bakit excited si Luka na makasama itong si Ayton sa Lakers. Dahil sa achievement nga ni Ayton bilang rim running center sa Suns noong 2021 finals. Ayon sa Sports Illustrated, si Ayton ang pinili ng Lakers dahil sa alignment ng mga to sa win a championship right now, at nakikita niyang may track record ng winning culture ang Lakers ngayon kasama si Luka at Lolo Bron. Mahalaga rin ang presence ni Luka sa kanyang desisyon, kaya nakikitang magiging banta ang duo na to para sa Western Conference kung magiging epektibo talaga yung mga to sa starting lineup nila. Sa Rockets naman, nabubuo na rin ngayon ang ideal duo sa lineup kaugnay itong si Alperen Sengun at Kevin Durant. Base kasi sa isang data-driven analysis, si Kevin Durant ang isang gravitational force sa court. Ang husay nitong si KD pagdating sa shooting ang magpapaluwag sa depensa na magbibigay ng spacing para kay Sengun sa paint. Base sa analysis, ito nga raw ang pwedeng mag-redefine sa playbook ng Rockets ngayon sa Western. Hindi naman totally nasulat sa report na to na magiging malaking threat ang duo na to, pero isa to sa mga ideal duo ngayon na nabubuo para sa team ng Rockets. Magiging makatotohanan lang yan sa oras na makita mismo natin sa game ang magiging outcome ng dalawang to sa starting lineup nila. Ayon sa Sports Illustrated, ang kombinasyon nila Durant at Sengun agad na tinuturing ngayon na isa sa mga best tandem sa liga. Hindi man agad nasa tuktok, pero matibay na may argumento sa top 5 kasama ang iba pang elite duos tulad nila LeBron Luka, SGA Williams ng OKC at Jokic Murray sa Denver. Si Alperen Sengun ang naging main leading pagdating sa pagiging youngster ng Rockets. Sa nakaraang season mga pare ko, nakuha niya ang unang All-Star selection bilang pagkilala sa kanyang breakout performance at pagiging isang cornerstone team. Dahil nag-average lang naman niya ng 19.1 points kasama ang 10.4 rebounds at 5 assists per game at may field goal percentage na 49.1%. Samantalang sinabi naman ng GM ng Rockets, si Rafael Stone, na ang pagkuha kay Durant ay naging madali dahil he's Kevin Durant.
Ibig sabihin lang isang obvious sa pagpili ng mga to bilang part ng transition mula sa rebuilding patungo sa win now mode dahil pinalakas ng Rockets ang roster nila sa pamamagitan ng blockbuster trade kung saan nakuha nila si KD kapalit sila Jalen Green at Dillon Brooks kasama yung isang draft picks at ayon sa ESPN analysis agad na inilagay ang Rockets sa rank ng pagiging title contender team sa Western Conference dahil sa pagdating mismo nitong si KD. Tinawag naman ni Stephen A. Smith ang Rockets ngayon bilang instant title contenders habang pinupuri naman ni Chinny Ogwumike ang pang-cultural entertainment na dala ni KD sa Rockets at sa Houston Chronicles na report hindi basta-basta matatalo ang Rockets sa offseason kung sakali lang na makapasok uli yung mga to dahil nakuha nila si KD pati na sila Dorian Finney-Smith at Clint Capela na may mga experience na pagdating sa playoffs run. Sumalubong sa win now mode, ito ang paraan nila para itulak sa ceiling at floor ang team sabay na pananatilihin ang young core kasama sila Sigun at Smith.